Nyo po kung sakali pong natagalan tayo kasi nakita nyo naman yung panahon, nagbagyuhan. Tapos mas inuna ko po ang mga pagprediksyon ng mga bagyo-bagyo at parating na kalamidad upang makatulong po tayo. Tawa nga ng Diyos, nangyari nga yung mga dapat mangyari, pero siguro maraming natulungan yung ating vlog dahil nga nakapaghanda sila sa bagyong dumating. Ang ating itatarot ngayon, ito po ay request. So, sana naman po tamaan ay huwag magagalit. Ito po ay isang katuwaan or entertainment news kung saan ang hiniling po sa ating itarot ay si Mr. Sherwin Gatchalian. Ako, kilalang kilala po ito ngayon. At ang dami po ang nag-re-request. Ano nga ba siya? Ano ba yung posisyon niya talaga na pinagkaloob sa kanya? So, ang dami napapasel kung ano talaga ang bakit siya nasa posisyon. Hindi naman daw siya abogado or what, or ang daming speculation. So, tingnan natin kung anong talagang meron kay Mr. Sherwin Gatchalian. Pakita mo sa akin, kaibigan, kung ano ang katotohanan. Ayan. Sherwin Gatchalian. Ito po ay tarot lang, pero as a tarot reader, i-interpret ko po ito at ipapaalam sa madlang people. Ayan. Ayon po sa interpretasyon, si Gatchalian po, o si Mr. Sherwin Gatchalian, ay may dalawang pundasyon na pumili. Ito ay mga tao na nasa pamahalaan at iniluklok siya, hindi po ng tarot lang po ito Hindi daw po tao ang nagluklok sa kanya o mamamayang Pilipino, kung hindi dalawang tao na may malalakas na kapangyarihan sa politika. At ito po ay dito po sa tarot, ipinakikita po na ang impluwensya ng dalawang taong yun ay napakalakas. At dahil sa malakas na yun ang nagbigay sa kanya ng posisyon sa kung anong meron siya ngayon. Pero, nakita niyo po yung crab. Ito naman pong crab ay nagsisignifies o nagre-represent ng mga isipan ng mga tao na hindi nila maintindihan. Kaya nga po crab, iniisip nila bakit siya nandun sa posisyon na yon at inilagay ng dalawang taong ito. So, pag-ingatan niyo po, kung sino man po ang naglagay kay Mr. Gatchalian, Sherwin Gatchalian, ang mga taong ito po, itong crab mentality na sinasabi or palatanong. Hindi naman sinabing crab mentality, hinihila siyang pababa. No. Ang ibig sabihin naman po nito ng pagiging crab mentality, kasi may tubig, tapos ay kulay pula, malaking question mark sa kanila. Bakit daw po siya iniupo? So, yung tanong na yon, may mga makikita po kayo dito na bumabagsak mula sa, hindi po ito araw ito po ay isang buwan kung saan may mapaglaro sa loob. Mag-ingat po. Kung sino man po ang naglagay sa kanya dyan, ay mag-ingat dahil mawawala ang anumang crab mentality. Kumbaga, kung anumang isipan ng mga tao na maganda sa inyo ay papangit. At kaya po may mga dashling na yan sa buwan, ibig sabihin, may maling sitwasyon na darating. Makaka-experience po si Sir Sherwin Gatchalian ng pagbagsak ng tiwala ng tao. Yan po ang ibig sabihin yan. Ito po ay premonition na may mga taong mawawalan or mamamayan or taong bayan na mawawalan ng tiwala kay Sir Sherwin Gatchalian. Ito po ay future. So, pag-ingatan po. Yan. Kahit anong gawain, si Sir Sherwin Gatchalian ay madadawit sa pagkawala ng tiwala ng mamamayan dito sa dalawang taong ito. Eventually, hindi ko alam kung sino po itong taong to, pero malakas po sila sa politika. Kumbaga mataas ang posisyon.
na dapat si Sir Gatchalian ay okay-okay lang, siguro madadawit sila sa kapalpakan nitong pag, pag para kasing dito umaano ng maniobra. Pag mamaniobra ng dalawang ito at siya ay ginamit, iniupo doon, ang problema, taong bayan po ang mawawala ng tiwala kay Sir Sherwin Gatchalian. So ingat po, Sir Sherwin Gatchalian, ito po ay tarot lamang po. Pero kung inyong pakikinggan, may lesson po ito. Ang reputasyon ni Sir Sherwin Gatchalian ay tatanungin ng mga tao. Kaya pala ito dumating. So tatanungin ito ng mga tao kung ano ba talaga ang kakayahan niya. Ito, kakayahan. And hindi maniniwala po. Ito po kung ba't nakabaliktad po si Sir Sherwin. Hindi maniniwala po ang mga tao na walang motibo ang pag-upo po niya doon. So, magkakaroon talaga ng malaking question mark sa mga tao ang pag-upo ni Sir Sherwin Gatchalian. Ito po binabasa ko lang po ha. Ayan, pinapakita ko po ang tarot. Ayan. At pag-iisipan talaga po siya ng hindi maganda na siya daw ay nagkamal ng napakalaking halaga o nabayaran. Yun po ay sabi ng tarot na iisipin ng mga tao. So tao ang mag-iisip, ang taong bayan, ito yung daan. Na siya ay may kapalit ang ginagawa niya. Hindi para sa taong bayan, kung hindi para sa sariling kamay. Yun po, nakita nyo. May sariling kamay, which since si Sir po ang aming tinatarot, ang aking tinatarot, kamay po niya yan. At isang malaking halaga or hindi man ito pera, ito ay kapalit or para umupo lang siya dyan, may kapalit na malaki to, the big. Maaring ito ay reputasyon na ibibigay sa kanya, maaring posisyon, maaring pera. Basta ito po ay iisipin ng tao sa kanya. Kaya ito po ay kinakailangan na mapag-aralan ni Sir Sherwin Gatchalian at maisip niya na may mga titira sa kanya sa sitwasyon ng quality ng kanyang pagtatrabaho bilang isang Senate President. Ayan po. Sa totoo lang po, ayon po dito sa tarot, ang sitwasyon ngayon ng ating ekonomiya, yan po ng ating mga kasong idinudulog at pinag-uusapan, lalo na po ang impeachment. Sa totoo lang po, ayon po sa tarot, sa isang maling move, kahit nino, si Sir Sherwin Gatchalian po ang mananagot. Kaya hawak niya ang bandera, siya ay parang bata na nakaupo, nakikinig, pero dapat matutunan niya na tumingin sa araw. Ayun po yung araw. Yun yung araw. At kahit iniluklok siya ng kahit sinong tao, sana sa puso't isip niya, ituwid niya ang dapat ituwid. Dahil kapag hindi at nagkamali siya, pati ang buong buhay niya sa politika ay masisira. Dahil mananaig ang salita ng taong bayan at puso ng taong bayan. Ito po'y babala na mananaig daw po, ayun, isang araw, mananaig ang boses ng mga mamamayang Pilipino. Kaya, ito po, si Sir Sherwin Gatchalian, kinakailangang ngayon palang pag-isipan niya ang tama.
para hindi dumating po yung panahon na maging sacrificing lamp siya ng mga taong hindi nabasa o hindi napag-aralan ang sitwasyon ng mga bagay-bagay. Ayan po. Masyado maano yung ating tarot. Parang sinasabi niya kasi dito sa tarot na to, kinakailangan lahat, sino man ang ang nakikinig or nagsasagawa ng isang kaso laban sa isang tao. Yan din yun na idinidiin or hindi naman idinidiin kasi nililitis nga Pero kailangang boses ng tao ang pakinggan upang hindi dumating ang panahon. Lahat ng dumidinig sa kasong ito ng impeachment po kasi ito, pwede rin yan Ayan ay hindi mapaso again and again. Sir Gatchalian, sana ito ay napapanood niyo po. Yung po nakita ng tarot. Kinakailangan pong dumating ang time na tumingin kayo sa sikat ng araw at alamin talaga ang katotohanan. At kahit sino po ang maglagay sa inyo dyan, yung po ang paso ng tarot pilitin ninyong makita ang sinag ng araw. Ibig sabihin, sa tama po tayo. Kung ano man po yun. Upang hindi dumating daw ang panahon, nakababa po ang bandila. Ang bandila ay nakababa. Pero ang sikat ng araw ay nasa taas ng bandila. Ang ibig sabihin po nito, malaking mangyayari sa Pilipinas na maaaring kasangkutan ng pagkakamali ng mga desisyon ng mga tao, hindi isang tao lang po yun, mga tao na maaaring nakakausap nyo o kayo maaaring may kinalaman para sa mga bagay-bagay, kinakailangan pong pag-aralan na sa tama daw po o sa liwanag ng araw tumingin. Ibig sabihin, sa mga ebidensya tumingin, hindi sa mga naririnig o kahit sino naglagay sa inyo sa posisyon. Kung mali naman, kinakailangan sa sikat ng araw kayo titingin upang hindi lumadlad ang inyong bandilang pababa. So, ibig sabihin, tao ang huhusga kapag dating ng panahon. Naku. Napakarami po ang magiging katanungan na maaaring magbigay sa inyo ng masakit na impresyon. Pero taong bayan, ito po kasi ibig sabihin ng taong bayan na matatalino. Taong bayan na may nagtitingin talaga ng tama at mali. Taong bayan po ito at may 3 pyramid po ito. Ang ibig sabihin po nito, darating ang isang 3 malalaking unos sa pamumuno po ni Sir Gatchalian. At ito'y susubukin siya. Pero ito po ay kinakailangan lang na again and again po, pakinggan ang taong bayan upang hindi po kayo makasama dun sa unos na bugso ng damdamin ng mga tao. Yung pag-iingat sa bawat salita at bawat galaw upang hindi mabasura ang lahat ng pinaghirapan po ninyo na pag-iingat sa inyong pangalan. Dahil isang malaking sitwasyon ang darating kung saan kukwestiyonin ang kredibilidad ninyo. Hindi bilang isang tao, kundi bilang isang mambabatas. At ito'y kasasangkutan ng mga tao na magtitipon-tipon.
At muli ay magkakaroon ng pagpapalit. Kaya mangyayari po ito, pagpapalit ng posisyon. Ayan. At ito'y maaaring pangit ang maging reaksyon kapag kayo nagkamali-mali po. Kaya ingatan po. Malalim po ito. Malalim. Sa usaping impeachment po, ako'y napabuntong hininga kasi lalim mo dito. Sir, paulit-ulit na sinasabi sa inyo, dadating ang time, taong bayan po ang magiging kalaban. Hindi ko alam, kahit noon pa po, tinatarot ko yan. Taong bayan na maging kalaban at laging may darating na malalaking institusyon na tutulong. Kaya kung ako po sa inyo, laging tama yung tarot kanina, sa sikat ng araw titingin. At, kumbaga, maging pantay. Kasi po, kayo ang maiipit dito. Lahat ng humawak sa kaso ng impeachment, papapaso po yan. Dahil hindi batas po ang lilitis kundi taong bayan. Ayan po. Kaya mag-ingat po sa inyong tarot po yung lumabas. Ibig sabihin, kinakailangan pag-aralan at magkaroon ng puso sa masa. May isang taong nakamasid, nakatingin, or isang institusyon na nakamasid at nakatingin sa hawak ninyong impeachment. Sa pagdinig ng impeachment. At dalawa, nagtatago na matitinding institusyon. I don't know kung ito'y relihiyon, bansa, o malalang tao, ang isang bubulaga. At kinakailangan nyo ito ay maibigay sa taong bayan. Ibig sabihin, maibigay sa taong bayan, matatalino na po ang mga tao. Alam nila kung pinaglalaruan ang sitwasyon or hindi. At para hindi po kayo, nakita nyo po ito, nakatalikod. At para hindi po kayo madawit sa paninisi ng bayan, paninisi ng mga tao, kailangan po kayo ay maging matibay na lumaban sa maling sitwasyon. Ano po ito malalim po ito kaya pinag-iisipan kong sabihin kasi hindi pwede tayong basta magsalita kasi tarot nga lang po ito. Pero isang malawakan na po itong paggalaw ng mga tao, hindi na mapipigil. Kaya kinakailangan nyo pong tama ang i-deliver nyo sa kanila. Dahil matatalino na po ang tao. Sa bawat salita po natin, maaaring ito po ay makabigay sa kanila ng isang hindi magandang pangitain na may larong nangyayari sa pag-upo ninyo. Kaya kinakailangan nyo pong ingatan ang inyong mga galawan, ibigay ang katotohanan sa bayan, at kahit sino po ang maglagay sa inyo, kinakailangan alam nyong sumuway pag mali at pag tama, bigo. Kasi sa huli po, kaya po kayo nakaganito, sa huli, lahat ng posisyon na hawak po ninyo ay maaapektuhan at kayo rin po ang magdudusa. Mahalagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema. Impeachment is not a purely political proceeding. It is primarily a legal, political, and constitutional mechanism. Ibig sabihin, kailangang naayon sa batas at konstitusyon ang anumang proseso nito. According to the Constitution, it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. This power is not shared.
The Constitution gives no other body, department, tribunal, agency, or a mere committee of any of these institutions the power to try an impeachment case. The House merely initiates, the Senate tries. Yet, we have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer. In that mini trial, we saw how the purported pieces of evidence were curated to construct a narrative against the Vice President even before this case reaches trial. The articles of impeachment presented before this court as an exercise of the House's power to initiate impeachment cases are therefore, in sober truth, the product of an impermissible intrusion of clear constitutional boundaries. Over the course of the impeachment trial, the prosecution will attempt to convince this court and the court of public opinion that the allegations in the articles of impeachment are supported by materials they obtained during their mini trial and that evidence exists to sustain a judgment of conviction. They will claim that the notices of suspension and disallowance issued by the COA and the COA decision denying the Vice President's appeal of that disallowance support their accusations, with the release of that decision by the COA conveniently timed and coinciding with the committee hearings. They will claim that the certifications of the PSA confirm their allegation that recipients of the confidential funds do not exist, even though they listed one Mary Grace Piatos in their pre-trial brief as among their witnesses, or that the liquidation of the confidential funds in a span of 11 days was allegedly swift as to invite suspicion. The prosecution will assert that the supposed NBI findings of similar signatures across a number of acknowledgement receipts submitted to the COA are supportive of their conclusion that the disbursements of the confidential funds were irregular. What the prosecution avoided informing the public so far are these: that it was the then Secretary of the Department of Budget and Management, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022, recommending the approval of the Office of the Vice President's request for confidential funds. That the Office of the President did in fact approve that recommendation of the DBM through a memorandum from the Executive Secretary dated November 28, 2022, and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President. That on December 13, 2022, the DBM issued a special allotment order number SARO-BMB-C-22-001-2004, signed by former Secretary Amena Pangandaman to cover the request of financial assistance, subsidy, and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. That the COA decision is far from being final, that there is a pending motion for reconsideration of that decision that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing, as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64 via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by Attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Across all other articles, the prosecution will lay a landscape of what it deems to be their evidence in support of their speculations and conclusions.
we are not strangers to all these accusations, precisely because this was not the first time these narratives were foisted into the minds of the general public. We Your have Honors, heard the same fellow tales and Filipinos. stories of these accusations since 2024, when the House conducted its Quadcom hearings